Hello. So I'm recording the video for your professional elective one. So we have for this topic, we have the data visualization. So I will teach you how to make graphs using the Matplotlib library first. Then we will go on from there. So what is a data visualization? So bakit ba importanteng marunong tayong mag-visualize ng data? So unang-una, ito yung sinasabi ng isang sikat na scientist. So it bridges the gap between complex data and accessible insights. So there are top five reasons kung bakit kailangan matutunan nyo yung data visualization in terms ng kung talagang seseryosohin nyo yung career nyo as a data analyst or a data scientist someday. So number one, it simplifies data. So kung i-visualize mo siya in terms ng graph, so mas madaling intindihin kung ano yung nilalaman ng dataset natin. Lalong-lalo na kung meron tayong thousands or millions of data. So madali nating masasummarize yung data kapag nakikita natin siya in a forms of graph instead ng puro lang numbers. So number two is kapag naipo-project natin yung raw data natin, which is napag-aralan natin before, so pwede nating based alone dun sa graph, makaka-identify na tayo ng iba't ibang patterns, trends, or anomalies that hindi mo siya makikita dun sa data natin kapag naka-project lang siya as table. So number three, in terms of decision making, especially sa mga business moves, so yung mga data analysts nagpo-provide sila ng presentation, hindi lang puro numbers. So they provide visualization aids para sabihin nila kung ano yung halimbawa, we have a specific company, kung ano yung next move na gagawin natin dun sa company natin para mag-prosper pa siya. So rather than mag-base ka sa assumption, kung meron ka lang specifically raw data, puro numbers lang. So ang basis na magiging decisions natin ngayon is based on graphs. So it supports better decision making. Then yung related din kanina, so sabi ko nga, ang point ng data visualization is gusto mong ma-uncover yung insights ng data. So makikitaan mo siya ng for example, kung line graph siya, so makikita mo may seasonality. So for example, every June or December, tumataas yung sales ng company. So pwede ding outliers. So ganitong months, medyo above the minimum yung sales, for example, or hindi maganda yung sales. Then may correlations din, yung sinasabi ko kanina. So syempre, kapag ikaw ay, for example, ang business mo is nagbebenta ka ng mga snowboards, mga snowboards, mga ski. So kung titingnan mo yung trends ng data mo in terms ng sales, so during winter, tumataas yung sales mo. So yung ibig sabihin ng mga patterns and trends. So more on this, kapag nandun na tayo sa elective 2, so tuturuan ko kayong mag-analyze ng patterns and trends specifically for time series data. So it improves also communication. So hindi naman lahat is well technically versed sa data. So sabihin ko na, may mga general audience kasi tayo na for example is hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng mean, mode, something like that. Pero maintindihan nila siya, yung sinasabi natin as a non-technical audience kapag ipino-project mo siya sa graph. So madali siyang madadigest yung information kapag ipinroject natin siya sa graph. So kung pipili ka sa dalawa, so paano mo ba siya i-display? So para sa akin, mahirap i-interpret yung data. Although may domain knowledge tayo, for example, alam natin yung ibig sabihin. Pero para sa general audience natin, na walang idea halimbawa ng data science, so mas prefer na ipakita natin sa kanila yung nilalaman ng data, ito yung raw data, so kailangan mai-project natin as a graph para ma-digest nila yung patterns tsaka yung mga specific insights. So for this midterm,
So, tuturuan ko kayo na mag-project from raw data. So, ipo-project natin as a data visualization in terms of different graphs. So, let's start. So, meron tayong specific notebook for this. So, umpisahan natin sa data visualization part 1. So, ito yung notebook natin. So, ang first import natin is NumPy. So, ang second import natin is Pandas kung may kakailanganin tayong library. Then, ito yung bago. So, i-import natin, ang unang pag-aaralan natin is yung matplotlib library dot pyplot. So, malaki yung matplotlib library, pero ang capability lang na gagamitin natin is yung pyplot, which is nandyan yung mga graphs. Then, i-define natin siya as PLT plot, for example. So, ang unang topic natin is paano mo igagraph siya. So, lahat ng graph sa Matplotlib is nag-uumpisa is sa isang figure. So, lahat ng graph dito is naka-enclose sa figure. So, sabi nga dito, ang core function ng Matplotlib is yung figure. Sila yung gumagawa at nagko-configure ng plotting. So, inside the figure, may tinatawag tayong axis. More on that. Sa Matplotlib, siya yung object na nagho-hold lahat ng elements such as plot, including axis, titles, labels, and other visual element na makikita mo sa isang plot. So, for this example, so meron tayong item A, which is the figure. So, pag magde-define ka ng isang figure sa Matplotlib, so pwede mong i-declare na PLT dot figure. So, merong mga parameter na pwede kang ilagay inside. Sa totoo lang, pwede kang maglagay ng iba't ibang parameter inside sa PLT figure. Pero kung hindi mo siya bibigyan, so, siya yung magde-decide ng default sizing. So, next item, ano sir yung ibig sabihin ng PLT.plot? Pag sinabi nating PLT.plot, automatically line graph yung ginagawa natin. So, remember, kapag gumagamit tayo ng PLT.plot, by default, gumagamit tayo ng line graph. Then, ano yung unang parameter ng plot? So, ito yung data mo ng x-axis. Then, yung after ng comma, ito yung list, another list. So, this is the y-axis. So, ito yung pinaka-basic na visualization ng line graph. Then, yung PLT show, in terms ng Google Colab, is pwedeng optional lang yan. So, kapag tinanggal natin, for example, tingnan natin yung difference ng may PLT show tapos wala. So, again, ang unang ibig sabihin nito is gumagawa tayo ng figure. Then, inside the figure, gumagawa tayo ng line graph. So, kung i-execute natin to, ito yung magiging result. So, notice this one. So, may lumalabas dito na display. So, ito yung line graph natin. Pero kung ayaw mo siyang makita, so kaya tayo naglalagay ng PLT show para mas malinis lang yung pag-generate natin ng graph without additional kung anong information man yung nandun sa taas. Okay? So, ito yung magiging graph natin. So, ang ginawa ko lang is ni-right click ko siya. So, ise-save lang natin siya para nakikita ko dito sa side. So, ito yung ibig ko sabihin. Inside the figure, nandoon yung ating graph, which is ito yung axis na tinatawag. Ito mismo yung plot. Kung sa picture frame, kung ang basis natin is picture frame, ito yung picture frame. So, pwede nating sabihin ito yung figure. Then, kung merong tao dyan sa loob, so ito na mismo yung plot. So, lahat ng graph in terms ng Matplotlib is nag-uumpisa siya sa figure, which is yung container. Then, yung plot, yun mismo yung display natin. Okay, so sana malinaw yun. So, PLT figure. So, sir, ano pang meron dun sa figure? Pwede mong i-configure yung fig size. So, lalagyan mo lang siya ng parameter na PLT figure. So, meron tayong specific ditong figure. Then, fig size is equivalent to
So, yung unang parameter is hinihingi yung width, then yung pangalawang parameter is hinihingi yung height. So, same plot, list na 1, 2, 3, x-axis 4, 5, 6, which is y-axis. So, ito yung magiging plot natin. So notice mo lang yung difference nung size nung figure natin. So, ibig sabihin, 10 by 3, ibig sabihin, ito yung 10 sa taas, gaano ka wide, then ito yung 3. Ito yung specific height. Then yung PLT natin, ito yung 1 and 4. So kung titingnan natin, at least nandito yung 2 at saka yung 5. Tapos meron tayo ditong 3. Intersection niya is, halimbawa is 3 and 6. Mali, andito siya. So halimbawa ito yung 3 and 6. So ito yung 2 and 4. Then nandun yung 3 and 6. So yan lang naman yung ibig sabihin. I mean, ito yung 2 and 5. I mean. Okay? So, kasi ito, one ano lang siya, in between. So, ibig sabihin, ito yung graph natin. So, since line graph yan, yung in between is if i-fill nung library kung ano yung specific graph. So, yun lang ibig sabihin ng figure. Then, kung ayaw mo siyang kunin sa figure, so, pwede mo siyang kunin in terms ng dots per inches. So, notice the difference kapag meron akong 10 by 5 na figure na line graph, tapos meron akong 100, for example, is 100 dpi. So, kung i-execute natin yan, then check natin yung image quality niya, mas mataas yung dpi, mas mataas yung resolution ng magiging graph mo. So, as you zoom in, so yung quality niya kapag naka-zoom in is halos nagba-blur na siya in terms ng graph. So, the way na i-increase mo siya, the more DPI na binibigay mo dun sa graph, mas mataas yung specific resolution niya. Kung i-save natin ulit, so as you zoom in, so kanina, very blurry siya. So, nagba-blur lang siya kapag na-access mo siya. So, warning lang dito, kapag nilakihan mo masyado yung graph, so, naglalaki din yung file size. So, for example, gagamit ako ng 500. Ang standard is around 300 at least. So, save image. Right-click ko lang sa web browser naman. So, tumataas yung resolution niya. So, ito rin yung ipinapayo ko sa inyong, kung marunong na kayong mag-Matplotlib, mas pinapayo ko sa inyong gamitin ito kapag nagtitesis na kayo. Kasi you have total full control kung paano mo i-customize yung graph. So, as a review ulit, review muna tayo. Pwedeng mag-umpisa sa figure, lahat ng graph. Then, ano yung graph na gusto mong i-project? This time, line graph yung ginagawa natin. Then, ipapakita lang natin, plt.show. So, as a review ulit, pwede mong baguhin yung dimension niya using the fig size property. So, yung unang parameter is the width. So, yung 3 is yung height. So, in terms ng quality ng graphs, so pwede mong i-combine yung fig size, which is dito sa atin is 10.5. Then, meron tayong DPI na 100. So, warning lang, pag tinaasan mo to, expect mo, yung size ng image mo is lalaki rin. So, kung hindi mo naman kailangan ng high resolution images ng graph natin, so, ang sa mga journal, since nagpa-publish ako ng mga research, so, hinihingi niya at least minimum 300 dpi. Kasi once i-copy-paste mo yung graph sa Microsoft Word, then i-convert mo siya as PDF, yung resolution niya kasi automatic bumababa yan. So, punta lang ako sa DPI, which is 100. Okay? Again, 300 kung magpapublish kayo ng researches. So, ganito yung ine-expect ko na makikita sa mga graph nyo someday kapag nagtitesis na kayo. Usually sa chapter 4 mo ito makikita. So, this is DPI. Magbigay ka lang ng specific value. Huwag masyadong malaki. Huwag din masyadong maliit. Okay? So, that's per inches in terms ng figure.
So, pwede din nating baguhin yung background ng figure mo using the face color attributes. So, pwede kang gumamit dito for example ng red. So, may mga keywords siya. So, familiar naman kayo sa cascading style sheet. So, pag nilagyan mo ng hashtag for example ABC, ang sinasabi mo dyan is hexadecimal yung color. So, pwedeng ganito. Basta valid siya as hexadecimal value. So, alam niyo na yan, ano. So, face color. Sir, paano i-customize yung, ano, yung kulay sa loob? Hindi pa kasi siya part ng, ano, ang figure kasi na sinasabi natin is yung container pa lang ng graph. So, mamaya, i-arrange natin ito or i-customize natin yung graph natin. So, pag magseset ka ng background ng figure, remember, so gagamit ka lang ng face color. Okay? So, malinaw. So, next, kung ayaw mo namang makita yung visibility ng frame, so if for example, nakikita nyo, meron naman tayong face color na yellow, pero ang frame ko is false, which is usually tinatanggal yan. So, pag ginawa mo siyang true, so makikitaan mo lang siya ng border, pero pag hindi ka naman interesado dun sa background color ng figure mo, is pwede mong sabihin, i-turn off mo na lang siya. So, yan yung basics ng configuration ng figure. Okay? Then, pwede ding sabihin mo is maglalagay ka ng title sa figure. Itong figure title na to is hindi pa ito mismo yung title ng graph. Kasi dito pwede kang gumawa ng subplot, which is ituturo ko rin sa inyo. So, ano ibig sabihin ng subplot? So, for example, meron akong ganito kalaking graph. Pwede ka kasing gumawa sa Matplotlib ng isang malaking figure, tapos meron kang siyam na graph sa loob na pwede mo sabihin iba-ibang klaseng graph. Ito yung figure. Then, yung sinasabi natin ditong subtitle is yung magiging title ng figure. Pwede kasing merong sariling plot title yung individual graph mo sa loob. So, pwede kasing bigyan mo siya ng individual title. Halimbawa, graph B, graph C, D, E, F, G, H, I. Yung sinasabi natin na subtitle, yan yung title nung pangkalahatan na graph. So, hindi natin alam kung ilan yung graph na pwede mong gawin dun sa loob. So, depende sa specification. So, pwede natin ganyan. Pwedeng sa isang graph, 12 agad eh. Pwedeng sa isang graph, which is pag nandun na tayo sa subplotting, sa isang graph, is pwede tayong maglagay ng ganito. Ganito itsura. Halimbawa, ito yung line graph. Sabi, ito yung pie graph. Tapos ito, pwedeng irregular shape siya. Okay? Hindi lang laging symmetrical. So, gagamit tayo ng grid spec. So, anyway, huwag nyo na munang anin yun. Pero pag sinabi natin subtitle, so ito, nag-create tayo ng figure, then, hindi siya part ng PLT, part siya ng figure, kaya inassign natin siya sa fig. Ibig sabihin, yung figure ko i-assign ko lang muna sa variable na fig para makakreate ako ng subtitle. So, pag i-execute natin yan, so ito yung figure title, hindi siya yung plot title. Mamaya lalagyan natin ng plot title. So, main figure title, basta enclose lang siya as a string. So, pwede kang maglagay ng variable in between. Pag pinoprogram na natin siya. Halimbawa, in one shot, magke-create tayo ng 36 graphs inside one figure only. So, pwede kasing ganon. So, same, ito ay line graph. So, yan yung pagde-declare ng subtitle. Okay? Nung buong figure. Then next, pwede natin siyang i-save. Lagay ko muna dito sa side. Okay. Nakita nyo naman, pwede naman natin talaga siyang i-save. For example, since ito ay web, i-right click mo lang yung image, so pwede nang yung save as. Pero kung ayaw mo yung ganyan ng approach, so another one, meron tayong figure. So ito is VLT figure 10 by 5. Face color is red. Then we have a DPI of 100. Ang title natin is main figure title. Then ito ay plt.plot. Pwede mo siyang i-save kung ayaw mo nung ginagawa kong right click save as.
So, pag i-execute mo to, ang pangalan na nung my figure natin is matatagpuan ko na dito sa site. So, ito, pwede mo na siyang i-download. So, same result din. Ano, kung gusto mong ganyan lang yung approach. Pero pwede na to. Save image as, for example, replace ko lang. So, madadownload ko din yung specific graph. Okay? Tayo ay nasa figure pa lang. So, ang gagamitin mo is fig subtitle, then meron kang fig save FIG. So, yan. Okay? Yan ay para lang sa figure. So, let's move on. Magko-customize naman tayo ng plot or yung tinatawag nila na axis. So, data visualization part 2. So, same import. Tandaan nyo lang, matplotlib.pyplot as PLT. So, yan yung import natin. So, ang i-configure naman natin dito is yung axis part. So, the area of a figure where the data is plotted. So, ibig sabihin, yung area kung nasaan yung line graph natin. Kasi line graph pa lang yung pinag-aaralan natin. So, pwede siyang mag-hold ng labels, specific title ng plot, grids, legend, and many more. So, they are crucial for creating and customizing plots, especially for multi-dimensional figures. So, tayo is hanggang 3-dimensional figures lang. Kasi yun lang talaga yung kayang i-project. So, wala tayong projection ng 4-dimensional graph, 5-dimensional graph. Tayo is 2D and 3D lang. So, yung mga graph na ituturo ko sa first part ng midterm is all about 2-dimensional. Then later on, so tuturuan ko kayong mag-plot ng mga 3-dimensional graph. Okay? So, axis background. So, So, kung gusto mong baguhin yung background color nung mismong plot, kung mapapansin nyo, kulay light blue. So, magde-define ulit tayo. Fig size ko is square, 5x5. So, babaguhin ko yung face color naman nung plot. So, the way na gagawin mo siya is plt.gca set face color is iseset ko siya sa blue. So, for example, ginawa kong red. So, magiging red yung background nung plot natin. Yung figure natin sa labas. Okay, pwede tayong mag-set ng figure yung face color na specific nung region nung natin, nung figure. Pero bihira ako makakita na binibigyan mo ng background yung area ng figure. Usually yung plot mismo. So balik lang natin sa light blue. So again, same. Pwedeng hexadecimal value. Example, as long as a valid hexadecimal number, so pwede mong i-plot. Then ito, alam nyo to, basic line graph, X and Y. Okay? So ito, pwedeng ang source nito is data frame. Meron akong given data set. So pag sinabi kong i-plot mo yung data 247 in a line graph, so pwede nating i-plot siya. So gagamit pa rin tayo ng data extraction, splicing ng data frame, and the like. So tandaan nyo lang, wala tayong direct access dun sa PLT pag-change nung background color, pero bihira mangyari na i-change mo yung background color nung plot mo. Usually white siya. So depende na lang kung ano talaga. Pero kung gusto mong ganyan nga yung graph mo is may freedom kang baguhin yung axis background. So PLT GCA set underscore face color. So next, pwede nating lagyan ng axis title. Kung mapapansin nyo, yung sinasabi ko kanina, iba yung figure title. Ito kasi yung figure title. Then, iba din yung axis title. So, ito yung figure. Ito yung axis. O kaya, yung tinatawag natin na plot title. So, dalawa yung title natin. So, main figure title at saka axis title. So, sir, ano yung magandang practice? Kung iisa lang yung graph mo, kung iisa lang talaga siya, so, pwedeng tanggalin mo na yung subtitle. So, ang magiging pangalan ng graph mo is in terms na lang ng axis. Na, ang code natin is plt.title.
So ito yung, again, ito yung figure, then ito yung axis o kaya yung plot title. So another, meron akong plot, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan yung basic ng line graph. So ulitin ko, meron tayong subtitle in terms ng figure, meron tayong plt.title in terms ng axis. So ganito yung magiging itsura nyo. Kita ko lang, para pag ni-replay nyo, nakikita nyo yung graph. So next, meron naman tayong, syempre, sa isang graph, may mga pangalan, syempre yung axis. So ito lang yung nabago dun sa code. So pwede mo siyang i-declare as PLT X label at saka PLT Y label. Then another, kung anong gusto mong pangalan. X-axis label ba siya? Ano ba siya? Income, inflation, date, grade. Then meron tayo specific Y-axis label. So same line graph. Then PLT show. So execute natin. So ito yung magiging graph natin. Save lang natin ito. Then side by side. So mapapansin nyo meron na tayong axis title dito sa side. Ito yung Y label. Then ito yung X label. So malinaw. Then ito yung plot natin na line graph. Ito yung figure title. Ito yung axis title. So yun yung sinasabi natin. Okay? X label, balik lang ulit tayo. Siya ay X label. Then meron tayong Y label. Okay? Simple line graph. Grids. So same, nagawa na natin to sa taas. Kung mapapansin niyo, yung separate lang, yung sineseparate ko sa code, yun yung bagong addition. So pwede kang maglagay ng grid. So ano yung ibig sabihin ng grid? Minsan mahirap basahin yung graph gaya nito. Hindi mo alam kung saan nakatapat yung intersection niya. So the way para mas madali siyang ma-interpret is lagyan mo siya ng specific grid, parang graphing paper. So iseset mo lang as true, ibig sabihin gusto kong makita yung grid, color red, then line style natin is solid, so more on the settings, then meron tayong line width is 3, then alpha, ibig sabihin ng transparency. Okay? So kung i-execute ko to, ito yung magiging grid natin, yung red line. Sir, anong mga possible values? Mamaya makikita nyo naman yung mga possible value. So pwede ko sabihin dashed. Sabihin ko lang ito ay line width ko is 1. Medyo makapal kasi siya. So ayaw ko ng red. Again, manghuhula ako ng specific number. 0, 1, 0, A, B, C. For example, ganyan yung kulay nung grid line natin. So ito yung grid. So yung alpha natin medyo linawan ko kasi hindi ko makita dito sa screen ko. So yan yung specific grid. Usually ang ano medyo malabo yung grid natin para hindi na overpower yung graph natin. So yun lang ang ibig sabihin. So dito malinaw na malinaw ako na kahit lumayo ako dun sa side, alam ko na ito ay around 5.75. Ano? So ibig sabihin alam ko na ito ay 4.75. So nakakatulong yung grid para mas maintindihan natin yung projection ng graph. I advise din na from time to time, so gagamit kayo ng grid. Pag very complex na talaga yung specific graph. So again, as a review, PLT grid, iseset mo siya sa true. Kung ayaw mo naman ng may mga specific settings, pwede naman hanggang true lang. Kaso hindi mo siya mako-customize. By default siya is grayish yung kulay. Kung ikaw ay masaya na sa ganitong klaseng graph, edi hanggang diyan ka na lang. Pero kung gusto mo pa siyang dagdagan, so meron tayong mga specific settings. So usually yung ginagamit dyan, solid. So merong dash. Then meron ding dotted. So pag i-execute natin. Okay? So yan yung ibig sabihin ng line style. Tapos may dotted, then line with alpha equals 0.65. Okay, so sana marinaw. PLT dot grids. So next step, pwede tayong legend na tinatawag.
So, ano yung legend? So, for example, meron tayong PLT plot na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halimbawa, ito yung basic ng line graph. So, for example, gagawa ako ng panibagong graph. How about i-reverse natin? Halimbawa, ito yung 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sir, legal bang gumawa ng ganyan? Yes. Parang sinasabi mo lang dito is gumagawa ako ng dalawang line graph. Ito yung first line, ito yung second line. Then, ito yung grid. Ito pa rin yung ginawa natin kanina. Then, ang bago lang dito is, gusto mo ba siyang lagyan ng specific legend? The way nagagana ang legend is kailangan may specific label ka. So, for example, tatanggalin ko muna yung label, ano. So, kung i-execute natin to, medyo magwa-warning siya. So, sasabihin niya, gusto mong ipakita yung legend, pero wala naman akong nakikita kung ano yung ipoproject ko na legend. So, for example, ito yung graph natin. Ito yung 4, 5, 6, second line. Tapos, ito yung first line. So, the way para maiproject mo yung legend is yung mismong plot, dapat meron siyang specific label. So, mamaya natin iisa-isahin yung kung anong ibig sabihin nito. For example, tanggalin ko muna itong B-box to anchor. Tanggalin ko muna yan para hindi tayo malito. So, ibig sabihin, kung may label siya at naka-on yung legend mo, ang positioning na tinatawag dito is pwedeng upper right, pwedeng center left, pwedeng center, or any possible combination. Pwede din ang LOC mo is best. Ibig sabihin, yung graph yung magde-decide para maiwasan niya yung overlapping. So, for example, gusto may ganito, upper left, yung grid natin is ganito yung specific color. Then, kung irara natin siya, so ganito yung magiging itsura ng graph. Ito yung sinasabing legend. Ito yung line 1, tapos nandito yung line 1 mo. Ito yung line 2, nagiging line 2. Sir, paano kung yung legend ko is hindi siya existing? Halimbawa, tinanggal ko. Makikita mo pa ba yung line 1, line 2? So, hindi na. Kasi sabi mo, naka-turn off yung legend. Pero kung gusto mo siyang makita, pwede mo siyang i-turn on. So, sample cell ng mga location. So, for example, center left. So, i-expect mo na nandito siya sa gitna at nandun sa left side. So, for example, center right. Okay? So, halimbawa ganyan. Okay? Sir, gusto ko ilagay sa baba. Ano siya? Diba meron tayong upper left? So, pwede natin sabihin lower right. So, kung gusto mo siyang ilagay dyan sa side na yan. Bawa is lower left in terms ng legend para hindi siya makaabala dun sa element. Then, gusto ko nasa gitna. Ito, bihirang mangyari ito. Kasi usually, ang graph, napupunan niya yung center. Pero, pwede mo naman diyang ilagay. So, ito is center to center. Sir, ano yung ibig sabihin ng B-box to anchor? So, ando ko lang siya. So, pag sinabi mong upper left, sige, i-run ko muna. Ano yung ibig sabihin ng border box to anchor? Pwede mo siyang i-customize yung positioning. Pero, ang reference point natin, ang magiging reference point natin is yung location ko na upper. So, kaya nangyayari kapag nandito yung 0, 1, in terms ng X, hindi ako gagalaw in terms ng X. In terms ng Y, ibig sabihin, pondo na ako. Hahanapin ko yung pinakadulo mula dun sa baba. So, tingnan niyo yung magiging difference kapag nilagyan natin ng value yung X. So, for example, ang ibig sabihin, from the X-axis, bigyan mo ako ng 0.5. So, watch the movement ng legend natin. So, from here to here is yan yung 0.5. Then, yung 1, kung bababa tayo, so, ang location ng 1 natin is from here. So, yan yung magiging 1 natin. So, sir, how about gawin ko siyang 2? For example, ito ay 0, tapos ito ay 2. Again, ang reference mo ay yung upper left. Doon magde-decide ng movement. So, ito yung 2. Ito yung 1 kanina. Ito yung 1. Then, sinabi mo yung 2 in terms ng y-axis. So, kung makikita mo, nandun siya sa taas. So, how about gawan ko siya ng negative 2?
So, kabaligtaran naman, pupunta siya dun sa baba. So, kung gusto mo lang ma-customize yung specific distance na gusto mo, so pwede kang gumamit niyan. Bawa 0.5, tapos sinabi mo 0.75 in terms ng x. So, almost 3/4 in terms ng x-axis. So, ito siya. So, lalagpas na siya. Ang 0.75 na sinasabi, hindi yung ending, ano. So, at least dito. Kaya kung malaki yung legend mo, so, tatantsahin mo siya. So, sabihin ko na lang, ba, 0.55 terms ng x. So, nagigets nyo na may ibig ko sabihin. Again, kung ayaw mong gumamit ng VBAX to anchor, okay lang naman. Okay, so about ginawa ko siyang halimbawa is center. So, sasabihin ko dito, ito ay 0. Halimbawa, sinabi kong center 0, 0. Ano? So, dun yung magiging placement natin. Kasi by default value, ang center to center, ano, in terms ng 0, 1, medyo mahirap hanapin yung reference point ng center. Ano, nandito, around here kasi siya yung center. Ito yung ito yung part ng ano, ng center. So, again, pag kailangan mo ng minor movement, gagamit ka ng border box to anchor. So, balik ko na lang ulit sa upper left. Ano, kung gusto mong full control about this. Okay? So, in terms ng legend. Remember, pwedeng makita ang legend as long as may label yung specific graph. So, ila ibig sabihin nun? Legend, LOC, or VBAX to anchor. Okay? Next, tick. So, same. Wag niyo na itong tingnan. Dadagdagan lang natin. So, sir, ano yung ibig sabihin ng ticks? Yung ticks na tinatawag is ito. Paano mo i-customize yung number ng ticks na makikita mo dito sa ilalim? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung gusto mo ng full control dun sa ticks, ide-display mo siya. So, for example, ang x ko is 1 to 7, x ticks. Ang y ticks ko is 1 to 7. So, ganito yung magiging itsura ng graph. So, instead na ang maximum mo is 6, i-display natin is hanggang 7. Tingnan nyo yung difference niya sa taas. Sir, pag hindi ka naglagay ng ticks, anong nangyayari? Automatic siya na yung nagko-compute. Since ang maximum mo dito ay 6, so siya na yung magko-compute kung ano yung may pinakamalayo. Pero kung gusto mo pa siyang i-customize, halimbawa, gusto ko hanggang 8 yung ticks. So, expect mo 1 to 8. Pwedeng irregular din. Halimbawa, in terms ng x ko 7, in terms ng y 8. So, pwedeng ganyan. Okay? I think hindi. Kasi hindi ko nakita yung graph eh. Okay? So, yun yung ibig sabihin. PLTY ticks is 8. Okay, ito yung plot. Ay, iisa pala yung line ko dito. Sorry. Iisa na yung line ko. Ano, nag-expect kasi ako ng dalawa. Pero dun sa graph natin, iisa na lang. So, tama pa rin pala, ano? So, ito yung 8. So, ito yung 8. Ito na lang yung line natin. Kasi isa na lang yung line graph ko. Sige, kopyahin ko yung nandun sa taas. So, kung kokopyahin natin to, so, gusto mo ng dalawang line. So, ito yung mangyayari. Okay? Yung tick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ka din mag-set ng specific limit. Okay? For example, dito, gumamit tayo ng NP arrange. So, parang sinabi mo dito, kaysa i-type mo na 1 to 11, diba tinurong ko kayo ng NP arrange? Parang sinabi mo 1 to 10. Tapos, ano ibig sabihin ng to list? Remember, naka-numpy array ito. Naka-numpy array yan. So, para maging list siya, so gagamit ka ng function na to list. Yung numpy array mo is gagawin mo lang list para ma-eliminate mo siya. So, parang sinabi mong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. So, valid siya. Pwedeng ang data mo is manggagaling sa series or a portion of the data frame. So, yun lang na may ibig sabihin yan. So, ang x-ticks natin ngayon is from 1 to 10. Then, ang limit
explain ko sa inyo, no? Yung x-ticks natin is 1 to 10, then yung limit ko is 1 to 11. So, kung i-execute natin siya, ganito yung magiging itsura ng graph. Okay? Isang line na lang muna yung ginagawa natin, isang line. So, kung ise-save as ko lang siya, yung difference. Sir, ano yung ticks? Yan, explain ko lang yung graph. Yung limit na sinasabi, kung mapapansin nyo, ito ay 10, kung 1 to 10, merong additional dito na portion. Pansinin niyo yung grid, ang laki ng space. Kasi sabi ko, ang limit mo is hanggang dun sa 11. Pero ang customization ng ticks mo is 1 to 10 lang. So, pwede kang gumawa ng ganyang graph na irregular yung grid. So, kung titingnan natin side by side, kaya ganito yung nagiging itsura niya. Ang sabi mo, again, ang ticks mo is 1 to 10 only. So, malinaw na malinaw ito. So, ito ay 1 to 10. Then, ang limit mo is 0 to 11. Siguro nandito yung around 11. Hindi niya dinidisplay yung last eh. Pero makikita mo irregular yung shape ng grid. So, pwede kang mag-set ng limit, then pwede kang mag-set ng specific ticks. So, for example lang So, pwede mo sabihin 1 to 11, kung natatandaan niyo yung NP arrange. So, pwede ako may specific step. So, ang ticks ko, mag-uumpisa ng 1, 3, something, 1, 3, 5, 7, 9. Yun yung ticks. Yung limits, hindi yan magbabago. Hanggang 11 pa rin. Meron ditong 11. Since last siya, hindi mo na siya makikita. So, gusto mong makita yung 11? For example, dagdagan mo na lang. Ang limit ko ngayon is around 13. Meron diyang 13. Pero ang x-ticks ko nga lang is hanggang 9. So, kung gusto mong paramihin siya, para makita mo yung ika-11, so pwede mo siyang i-customize. X-lim, Y-lim, pwede kang gumamit ng ganyan. Para mas makita nyo, drastically, babaguhin ko siya. 0 to 130. Ayan, hindi na magkasya yung nandun sa loob. Kasi sobrang laki na nung limits mo na hindi naman natin na-occupy nung specific data natin. So, yun lang ibig sabihin ko. Yung ticks, gaano i-display yung ticks, yung limit, ano yung limit na value in terms ng y ticks at saka y limits. So, magkaiba siya So, next, text customization. So, ito, medyo mahaba-haba tong topic na to. So, pwede nating i-customize. Unahin natin yung SUP title. So, very obvious, font size. Gaano kalaki yung font size? Ito yung main figure title natin. Before, hanggang dito lang tayo. Pero, customizations na yung topic natin. So, pwedeng font size 18, color red. Ang family natin is 3 lang. So, pwede kang mag-declare ng sans serif. Hindi ko alam kung 3 pero ito yung ginagamit. So, serif. This time, ginamit natin is monospace. Ang style niya is italic. So, mamaya ko i-execute. Kung ayaw mo naman ganyan ang representation, pwedeng gumamit ka ng font dictionary. So, same din. Kaso, ang representation mo ng value is in terms ng dictionary. Gaya nito. Font dictionary equals color, colon, blue, font size 14, font weight bold, family sans serif, then yung style natin is italic. So, yun yung axis title natin. So, pwede mo ding i-customize yung X label. So, same. Kung anong gusto mong approach is po pwede. Kung gusto mong ganitong approach, okay lang. Okay? Ito yung graph. Tapos, ito yung grid. So, same. Pansinin nyo, mayroong mga specific settings. Ito yung legend. Then, ito yung ginawa natin before. May mga x-ticks lang tayo. Then, sa baba, pwede mong i-customize din kung ano yung magiging itsura ng mga ticks. Yung mga ticks natin, ba 1, 2,
Ko-customize natin. Pwede yan. Ang una, sasabihin mo lang, tick params. Anong axis yung gusto mong i-modify? Sabi natin, axis Y, gaano kalaki yung label size? Gaano kalaki yung label size ng each ticks? So, pwede mo sabihin 14. Label color, equivalent sa blue. Pwede itong one line dire-diretso. Kaso, hindi natin makikita sa buong screen. So, pwede mo siyang i-breakdown na ganyan. Itinab ko na lang. Direction, in, out. Mamaya papakita ko. 3 possible value, in, out, tsaka in, out. Length. Ibig sabihin, gaano kahaba yung each ticks. Pwede mo kasing maliit lang eh. Bawa, ganito kalaki. Okay, pwede tayong maglagay someday minor tsaka major ticks. Pero wag na muna. Wag na muna, medyo advanced siya. Then, gaano kalaki yung ticks? 2. Padding, 15. Label rotation is 90. So, tingin lang muna kayo sa y-axis. Hanggang 0 to 360. So, ganito yung mangyayari ng ticks param natin. Okay? Ito yung settings nung natin, nung subtitle. Yung axis title natin is color blue. So, ito yon. So, ito yung tingnan nyo yung ticks natin. Yan. Ganito yung magiging itsura. Tingin lang muna tayo sa Y kasi yun yung pinag-aralan natin. So, label rotation, kung mapapansin nyo, 90 degrees. So, ito yung ibig sabihin. So, kung gusto mo, around, baguhin natin. For example, around 60. So, tingin tayo sa y-axis. So, ito, 60 degrees. Okay? So, about negative 60. So, po, pwede ba? Yan. Yan yung negative 60 degrees. Then, ano yung label size? Palakihin natin para mas obvious. Doon tayo sa y pala. So, 24. Gaano kalaki yung label size ng ticks? Yan. Pwede mo siyang i-customize. Ayan yung label size. Label color, blue. So, for example, gawin nating red. So, yan yung label color. So, in, out. So, syempre, pag sinabi mong direction, for example, in, nasa loob yung ticks. Ito, in. Tapos, pwede nating sabihin na out. So, totally nandun sa labas. Yan, nasa labas. Pag sinabi mong in, out, in between. In between siya. Okay? Ano yung length? For example, 25. Ginagawa ko lang drastic para mas makita nyo siya. So, 25 yung length ng each ticks. Width, for example, gawin nating 4. In terms ng Y. So, ito yung magiging width. So, yan. Then, padding. Sige, gawin nating drastic ulit ha. So, padding ko is 30. Ibig sabihin, gaano kalayo? Ito, 30. Okay? So, pwede mo siyang ilayo. Then, yun na yung last. Yung label rotation ko halimbawa is negative 90. So, gaano kalaki yung specific angle? Yan, negative 90. So, pabaligtad naman. Medyo mahirap basahin. So, same nung nasa taas. Kung gusto mo i-customize is Y o kaya X. Alam ko pwedeng both. Pwedeng both yan. So, try ko lang kung gagana yung keywords na both. So, syempre, i-comment ko itong nandito sa ilalim. Tingnan ko. O kaya all. Di ko alam kung may both ha. Yes, pwede yung both. So, same settings yung X at saka Y. Pero bihira ako nakikita na magkaiba sila. So, kung gusto mo dalawahan agad, gagamit ako ng both. So, medyo i-edit ko lang. Kasi isa-save ko yung notebook. Makakamakita niyo yung both. So, axis, pwede kong i-comment dito is both. So, pwedeng both sides. Okay, save ko lang. So, tick params. So, full customization yung ginagawa natin.
So next. So ito, gumagawa na tayo ng line graphs, di ba? So, ang pinaka-basic na graph in terms ng Matplotlib, by default, sabi ko nga is line graph. Kaya pag sinabi mong plt.plot, automatic line graph yung gagawin niya. So, ano yung purpose ng line graph? Ito kasi yung pinaka-basic. So, unang-una, gusto mong mag-show ng trends over time. Ano ba, yung sales ko ba is tumataas? At some point, bumaba? So, line graph. Comparing multiple variables. Pwede kasing multi yung dalawang line graph yung pwede mong i-display. Ano ba, may effect ba yung temperature sa sales ng ice cream, for example? Highlighting rate of change. So, for example, may graph ka ng COVID cases, at some point nag-spike. So, ibig sabihin, anong nangyari during that time? Okay? Providing clarity in data patterns. Okay. So, for example, meron kang airlines, so tinatrack mo yung number ng passenger. Pagdating ng bakasyon, tumataas. So, another one, bakasyon ulit, tumataas. So, ibig sabihin, meron siyang specific na data patterns. So, ibig sabihin, dadamihan ko ang eroplano namin in terms ng July to September kasi nakikita ko tumataas yung yung number ng passengers. So, pwedeng ganun yung yung scenario. Spotting peaks and troughs and cycles, hindi yung sinabi ko kanina. Okay? In terms ng color, tayo line graph, i-customize natin yung line. So, we have the color, the line style, and the line width. So, wag na kayong tumingin dito. Yung code na nandun sa taas is same lang. So, tingin ka dito sa plt.plot. Pwede mo siyang i-customize din yung line. Sabihin mo color red. Ang line style is dash. So, pwedeng solid, dotted, dash dot, o kaya parameterize. Ito, bihirang gamitin yung parameterize. Then, meron tayong line width equals to. So, for example, ito yung link kung saan mo makikita yung mga possible values na ibinibigay ng line style. So, ito, solid, dotted, dash, loosely dot. So, ibig sabihin, in terms ng parameter, yung parameterize, ito yung ibig sabihin. So, for example, ito ay 0, yung madali na lang, bawa ay 0, 1, 1. So, pwedeng yung value nito is ilagay mo siya. Sige, mag-sample tayo ng isa, dotted, 0, 1, 10. So, yun yung ibig sabihin ng parameterize. So, pwede ko sabihin dito is 0. Tingnan natin siya, ha. So, 1 then 10. So, for example, 1 then 10. So, ibig sabihin, yun yung magiging line style. Yun yung ibig sabihin ng parameterize. So, pero ito bihirang gamitin na lang siya. Pero pwede mo siyang gamitin. Kung gusto mong ganyan yung line style. Pero para sa akin, halimbawa dashed, kulay red. So, ganito yung magiging itsura ng line. Okay? Meron tayong grid kasi naka-on yung grid natin. PLT grid equals true. So, meron din tayong axis title, axis label, at saka y-axis label. So, para makumpleto lang yung graph. Okay? So, pag-aralan nyo na lang, meron naman ditong link kung ano yung mga possible values. Yan ay in terms ng color, line style, at saka ng specific line width. So, pwede tayong maglagay din ng ng horizontal and vertical lines. For example, may limit lang yung specific value natin para makita lang natin kung nasaan siya. Okay? So, for example, tanggalin ko lang muna itong isa. Comment ko lang muna. So, pwede ka daw maglagay. For example, ito yung line graph mo. Maglalagay ka ng AX H line. Ibig sabihin, ito ay X horizontal line. Ito ay yung vertical line. So, yung Y natin is 5.25. Yung X-axis natin is 215. So, ito lang ibig ko sabihin. In terms ng Y, meron tayong threshold, for example, na 525. Then, in terms ng X, meron tayong threshold na 2.15.
For example, yun lang yung specific limit natin. Okay? Sir, kahit ilan bang line pwede mong ilagay? Yes. So for example, tinatrack mo lang yung values natin as 2.15 to 2.75. So para makapag-provide ka ng focus. Halimbawa, pag nandito na yung sales natin, halimbawa, sige, all in tayo. Halimbawa, nandyan yung value ng stock market natin. Sige, bilhin natin. So meron siyang tinatawag na threshold. So gamit na gamit yan in terms ng data visualization, yung horizontal line at saka yung vertical line. So pwedeng baguhin din kung ano yung line style na makikita mo dito. Yung mga possible values, for example nito, is applicable din siya dito sa line. Okay? So yun yung ibig sabihin. No? Dotted, tapos yung isa dash. Okay? So malinaw, horizontal and vertical lines. Then pwede nating baguhin yung marker size, marker edge color, o kaya mark every. Ibig sabihin, i-mark ko lahat. So same lang din. So color red, line style dash, line width is equivalent to 2. Then meron tayong specific marker. So ano yung ibig sabihin ng marker? Kung ano mo ipo-project yung each specific marker. So napakadaming example dyan. Ano? Halimbawa, nagbigay ka ng 1, so ganito yung magiging style. Nagbigay ako for example ng 9, so ganito yung magiging style. So nagbigay ako ng symbol, for example, letter P. So ito, pentagon. So ito star. So ang ginamit natin dito is O, which is circle. Then yung marker size natin, sige, drastically 22. Yung marker edge color, ibig sabihin may border yung each marker. So ganito yung mangyayari doon sa line graph. Okay, may border tayo na blue for each marker. Yung marker size ko is 22. So kung paliliitin mo siya, sabi around 12. So gamit na gamit din yan. Para makita mo yung each points. Ang ginarap lang naman talaga natin is tatatlong points. Ang nangyari lang kasi automatic generate yung in between. So yan yung magiging line graph. Na pa meron. Ito na nga. Okay? Marker edge color. Then meron din tayong tinatawag na Z-ordering. So again, tingin ka lang sa baba. Ito lang yung nadagdag. Meron tayong dalawang line. First line, tapos meron tayong second line. Then may label lang tayo dahil siguro gumamit tayo ng legend. Best location ng legend. So yung Z order ganito. Kung sino yung mas malaking Z order, siya yung nandun sa ibabaw. For example, yung color block natin nasa ilalim. Pwede kung nasa ibabaw ito. Pansinin nyo. Yung red nasa ibabaw, yung black nandun sa ilalim. Pwede nating yung black is maging above nung red. Basta mas mataas yung Z order. So, yan siya. Okay? Yun lang ibig sabihin. Ito, star ang marker natin kasi sabi mo star at 25. Yun yung ibig sabihin ng Z order. Okay? So, ano pa dito? Pad for titles. So, kung mapapansin nyo rin dito, merong padding yung axis title natin. Kung ayaw mong masyadong dikit, yung axis title dun mismo sa graph. Kasi kung hindi ka maglalagay ng pad title, for example, tatanggalin ko to. Tatanggalin ko yung PLT title. Tapos yung location niya, ibig sabihin naka-center lang yung text. So, i-compare natin na walang pad. So, ibig sabihin, minsan hindi na maganda, nagdidikit na ito. Halos nagdidikit na siya dun sa graph. So, kung gusto mo lang may specific padding, yung title is lalagyan mo lang ng pad. Depende sa'yo kung anong gusto mong padding. Then, kung ayaw mo naka-center, so pwede mo sabihin nandun lang ako sa left. Left, center, right. Yung mga possible value. So, kung gusto mo mag-graph na ganyan,
nasa sa'yo yan. Gaya ng main figure title, naka-align siya sa right side. So, kung titingnan mo yung subtitle natin, yung X value ko is equivalent to 0.75. So, pwede siyang lagyan ng ganyan. So, try lang natin kung na niya yung left or right. So, hindi siya nakakaintindi ng left or right. Ang naintindihan lang niya is yung value mo ng x-axis. So, tansyahin mo na lang. So, at 0.75 nandyan siya. For example, at 0.55, yung figure title is nandun. So, ano pang sinasabi niyan? Label pad for axis. So, kapag naman in terms ng axis, sa title kasi natin pad, in terms ng supplementary title, meron tayong X. In terms naman ng X label, minsan dikit na din yung X label. So, para mas makita nyo, gawin natin yung Y is 50 kasi 10 lang. So, kung i-execute natin yung code, yan. Ito yung 50. Label padding dun sa side. So, gawin ko na lang 2020. So, para hindi malayo. So, ano pang meron dyan? Location for title. Ito na nga yung sinasabi ko. Location, left, center, right. Subtitle in terms ng X. Yung Y, pwede din. Ito, kung nakikita nyo, may Y. So, ba Y equivalent to 2. So, lalayo lang siya. Andun na siya sa taas. Medyo malayo na siya, no? Yun yung ibig sabihin. So, gawin lang nating Y. So, para hindi lang siya malapit. Ayan. Kung ayaw mo lang dikit yung mga text. So, okay. So, sana malinaw yun. Then, ito, nakita nyo na itong alpha. Kung hindi mo siya makuha ng Z ordering, bigyan mo ng transparency na lang. So, nagdagdag lang tayo ng alpha. Yung black line ko, solid nga siya, pero transparent siya ng 0.5. Ayun siya. Although nasa ibabaw siya, nakikita ko yung line read kasi transparent siya. So, yung line, pwede mong lagyan ng transparency, which is yung alpha. Okay? Next. Ito naman is settings for the cap style at saka dash cap style. So, for example, ito, tinanggal ko muna yung marker size para makita niyo yung solid cap style. Kasi hindi natin makikita. Ito, sample, kung mapapansin nyo lang itong dulo, is kung gusto mong rounded siya. Pero bihira. Bihira natin gamitin yan. Then, yung isa, ang dash, ito ay para to sa solid, para to sa solid na marker. Ibig sabihin, by default, yung line style ko ay nilagay ko sa solid cap style round. Kapag naman sa dash style, so pwede kang gumamit ng butt o kaya is projecting. So sample ito. BUT, so pansinin nyo lang yung distance. So malaki yung distance. Pag gagamit tayo ng projecting, example, gagamit ako ng projecting. So pansinin nyo lang na yung distance is umuunti. Tapos, yung dulo natin is, siya, hindi siya rounded. So, yun lang ibig sabihin ng solid cap style at saka dash cap style. Okay? Yan yung basics ng line graph natin. So, that is 1 hour. So, next lecture natin is magpo-provide tayo ngayon ng ibang klaseng graph. So, next visualization will be customization in terms ng bar chart. Okay?